First Thessalonians chapter 2 verse 7 and 8. Everybody read. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos naming Panginoon, salamat muli sa pagkakataon na narito po kami upang aral ng iyong mga salita. Pagpalaan niyo po ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, at nawa ang iyong dakilang pangalan ng siyang maitaas. Salamat po dakilang Diyos, ito po aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. At nung last Sunday, tinalakay po natin yung the true biblical pastor fulfill his ministry through feeding, number 1. Number 2, through caring. Number 3, protecting. Number 4, guiding. At number 5, equipping. Nung last Sunday, ang isa sa mga natalakay po natin, the pastor must feed the flock. Ngayon naman po, the pastor must care for the people. Ang pastor ay dapat pong pangalagaan niya ang mga tao. So ang tao namang ito ay tinutukoy, ito po yung church. Ito po yung iglesia na tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Laging binabanggit natin yung Acts chapter 20. Mga kapatid, Acts 20:28. Take heed, therefore, unto yourselves, sabi ni Pablo sa mga pastor, and to all the flock, at ang lahat ng kawan, over thee which the Holy Ghost hath made you overseer. Na ang banal na Espiritu Santo, sabi niya, hath made you overseer, na kayo'y ginawang katiwala. Ibig sabihin, ang pastor po ay hindi niya pagmamayari ang miyembro ng iglesia, kundi ito po ay katiwala lamang ang isang pastor. Siya po ay isang overseer. Ang kanyang trabaho to feed. Sabi natin nung last Sunday, the pastor must feed the flock. Isa sa mga trabaho ng pastor is to feed the flock, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood, na kanyang feed, kanyang anong tawag dito, pakainin ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya isa po ito sa mga tungkulin, responsibilidad, ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon to feed the flock of God. Sabi natin nung Sunday, to feed them with sound doctrine, to feed them with the grace of truth, to feed them rightly divided, to feed them with spiritual wisdom, and to feed them consistently. Ngayon naman po, pangalawang trabaho o tungkulin ng isang pastor, must care for the people. Doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, yung ating text kanina, in 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, sabi po ng Bible, for we were gentle among you. Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kaniyang sariling mga anak. But we were gentle among you. So in 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, the Apostle Paul illustrate his ministry to the Thessalonian church by comparing himself. Si Pablo ay kinukumpara niya yung kanyang sarili to a loving and a nursing mother. Yan po yung kanyang illustration. Sabi niya,
I will be gentle among you even as a nurse. Ano ba ang trabaho ng nurse? Tagalagay ng dextrose? Tagapangasiwa? Tagapangalaga? Pero yung nurse na tinutukoy po rito ay yung pag-nurse, yung pag-aaruga ng isang nanay sa kanyang mga anak. Ganito po yung paghahalimbawa ng ministry ni Apostol Pablo na kagaya ng isang ina. Magkaiba po yung nani. Ang nani, ano ang nani? Ano po? Ano po? Katulong, nani. Minsan nag-aalaga ng bata. Pero iba pa rin yung care ng nani sa nanay. Tama? Kasi pag minsan naasar itong nani, ang ibig naman nito, gusto kong tirisin to di ba? Wala sa puso niya yung kanyang pag-aalaga, ang puso niya yung sweldo. Wala naman pakialam yan, kahit na minsan palaklakin niya pa yan nang nag-overload na yung gatas, kahit tumutulo na yung gatas sa ilong May mga ganyan, may nakikita kong katulong na ganyan. Na talagang parang ang hirap lalo kung yung katulong nagse-cellphone lang ang alam. Pag nagkatulong naman kayo, huwag yung nagse-cellphone kayo. Hindi yung parang kayo yung boss. Kasi meron ako nakita sa Tugigaraw, katulong ito Alam ni Brother Benerto. Katulong to, akala mo yung katulong nagpapaputi. Imbes na maglinis, magugas, alam nyo, sabi ko dun sa isang tao, alam mo tita, nakakuha ka ng katulong na ginagawa kang katulong. Ang galing, di ba? Babayaran mo, pero ikaw ang nag-aaruga sa kanya. Ano bang klaseng katulong yan? Kaya nga nagkatulong yan para mabuhay at magkaroon ng hanap buhay araw-araw. Hindi ikaw ang gagawing katulong. Ket, kwamet pastor nga min, kasla mabutingat. Baka nung mapapanaw atoy, ket, ni uncle mo, agunget. Hindi ko, ganun ka ako. Kasi binabayaran mo ng tama yan, dapat magtrabaho yan ng tama. Akalain mo, kulang na lang ikaw pa ang maglalaban ng damit niyan? Pag ako siguro ang sumabog ang ulo yan, baka palayasin ko yan kako. Hindi naman dapat ganun Kaya dito makikita natin si Pablo, ini-illustrate niya yung kanyang ministry. We will be gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Binanggit yung children Kahit marami yan, talagang hindi hindi yan mabuburyong, lalo na yung maraming anak. Sino pinakamaraming anak dito? 7. Meron bang 7 sila nanay? 6. 5. 5 points of grace. Kaya dito makikita natin, yung trabaho ng isang pastor is a loving and is like a nursing mother. So he emphasized that he and his companions approach them with deep affection. Dapat sa isang pastor ay hindi lang pakinabang ang dapat makita sa mga miyembro. Nakikita kayo ng pastor na ang kanyang personal interest lang sa mga miyembro ay pakinabang. Pag wala kang pakinabang, palayasin ka. May mga ganun. Dahil si kapatid na ganito ay nagbigay, si kapatid na ganito ay tagalinis lang. Wala tayong dapat itinataas dito Kundi kung tayo man ay maglingkod sa Panginoon, ay sa Panginoon. Alam ko, napakarami iba't ibang church na yung pinanggalingan po natin. So yung dapat makita yung deep affection, yung selfless devotion, makikita po yung humility, rather than exercising apostolic authority for personal gain or power. So ang pastor, hindi pa dapat demanding po yan. Kapag ako'y mawala at magkaroon kayo ng pastor na gano'n, palayasin nyo agad. Lalo kung nagdedemand yan ng support. Sa panahon na nandito po tayo, I never ask something kahit material things na suportahan nyo ako. Hindi.
Mas importante, maitayo ang gawain, pagtulungan natin ang gawain ng Diyos. Actually, nagtatayo pa rin po tayo ng church ngayon sa Lalo. Meron tayong mga families na doon na pumupunta every last week of the month. Gusto natin yung Andarayan North magiging blessing sa maraming mga churches. One of these days, magtatayo tayo dyan sa Santa Maria. Meron pong ipapagamit na lote dyan sa Santa Maria, mga kapatid. Kung saan leading ng Panginoon. Doon po tayo. Kaya makikita po natin, yung pagpapastor, hindi ho natin ginagamit tayo para maka-accumulate po tayo ng material wealth. Hindi ko ako nagpapayaman. Hindi ko ginagamit ito para magpayaman ako. Yung church na ito, hindi sa akin ito, sa inyo ito. Magpapakinabangan nyo ito kapag may namatay, kapag may kasal, merong dedication, everything, maglalagay tayo, pagandahin po natin yan. Kung pwede nga natin, gawin na lang nating resort ito eh. Para hindi na kayo, dyan na tayo mag-baptize, dyan na kayo mag-enjoy. O, di ba? Tama? Hindi lang yung mapabeautify natin ito yung ating lugar, mga kapatid. Lagyan natin ng maraming bonsai po ito. Magiging garden, kung gusto nyo one of these days, kasal kayo dyan, meron na tayong garden wedding dyan. O di ang laking bagay yun sa mga next generation. Kung sino nang magpapastor balang araw dito, you go ahead. Pero yung makakuha kayo ng abusive pastor, ang pangit nun. Mga kapatid, malaki po ito. Malay natin, makuha pa natin yung kalahati, Tatay Eping. Di ba? Maglagay tayo ng mga fish pan dyan. Hindi natin alam kung generation ni J-Mar, generation ni Brother Bonnie, o kaninong generation ang magpastor po rito. Ingatan lang natin ito. Mga kapatid. Kasi wala naman patutunguhan ng buhay balang araw eh. Iwanan natin lahat ito. Bakit mag-aangkin tayo ng maraming mga bagay? Hindi natin kailangan ng material na bagay na marami. Yung sapat lang. Yung hindi ka lolokohin. Kalahin mo, Sir Julie, nag-raise ng para sa church, binigay para sa sasakyan. Oh. Maraming pastor, pupunta lang Amerika. Pagdating, hindi naman lote ng church ang bibilin, sasakyan agad. Sa atin, kahit motor lang, okay na eh. O yan, mga batid, kulang tayo ng upuan. Dito pa po, mga batid, dito pa. Yan ang magandang sakit. Kulang ng upuan. Selfless devotion. So meron pong analogy po rito. The nursing mother analogy ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 7. The nursing mother analogy. So the core of this verse, yung core, yung turo, yung pinakasentro ng verse na ito lies in the maternal imagery, mga kapatid, which is highly distinct for Paul. Kanina nakita natin yung selfless devotion. So Paul specifies a nursing mother caring for her own children rather than a hired wet nurse or nanny. Alam niyo yung manok? Yung bagong pisa na manok? Di ba yung manok napaka-protective? Ayaw ng manok na merong isang lalapit na kahit anumang hayop sa kanila, talagang ipatatanggol niya yung mga anak niya. Ang isang magandang illustration na makita natin doon, yung manok, makikita mo yung kanyang caring, yung kanyang pagiging mapag-aruga. Na kapag giniginaw yung kanyang mga anak, makikita mo yung feathers niya nandun lahat sa loob ng kanyang wings. Na talagang, anong tawag dyan? Na talagang inaaruga niya, mga kapatid. Lalo na kung may kalaban, yung protection ng nanay, lahat ng mga sisi, makikita mo magtagpuan dun sa ilalim, dun sa silong ng palda ng nanay. Nagapalda yung manok. Ano? Minsan kahit sa nanay yan, pagpaluin ng tatay, yung anak tatagbo, pandun sa palda ng nanay eh. O sinong ganun nung araw? May ganun nung araw eh. Talagang hindi matitiis ng nanay na masaktan ang anak.
Kahit na nagkamali minsan, di ba? Ganon po ang gawain ng Diyos. Parang yung sakit ng isa, sakit ng lahat. It is a selfless devotion. A mother does not see her newborn baby as a client or a source of income, but she sacrifices her body. Sa mga nanay, talagang sinasakripisyo ang katawan. Yung masarap, hindi yan nakakatulog ng maayos, lalo kung bagong panganak. Ang lagi niyang inaaruga, tinitignan yung kanyang anak. Ano pa? He sacrifices his sleep, his comfort, exclusively to sustain the infant life. Noong araw, baby namin si Rap, nasa gitna siya eh. Malikot matulog ito. Mamaya nakita namin, nandun na siya sa baba ng baba ng higaan. Mabuti na lang yung kulambo namin, naka-insert doon sa doon sa kulambo. Kaya, dahil magalaw, malikot, yung kulambo talagang bumababa din hanggang doon sa baba, nandun na siya sa ilalim. Dahil ang sarap ng tulog. Minsan hindi mo nararamdaman ng nanay na yung bata nahulog na pala sa duyan. So ito po yung sakripisyo ng isang nanay. His selfless devotion, he sacrificed his body, his sleep, his comfort exclusively to sustain the infant life. Pangalawa, protection and warmth. Ayaw ng mga nanay na yung kanyang mga anak nalalabigad, kaya minsan nakabonet pa yan, nakabalot pa, hindi pa makontento, lagyan pa ng gaas at saka asin ng oil yung paa, hindi pa makontento, lagyan pa ng makapal na medyas, di ba? Oh, talagang nakaput on the whole armor. Protection and warmth, the word translated tenderly caring, yung salitang gentle or cherishing, it means in the Greek word talpo, literally meaning to keep warm. So ito po ay larawan, it is a paint, a picture of a mother pulling a vulnerable baby close to her chest to shield them from the cold. Diba, kahit minsan mainit, talaga binalutan mo yan, parang mami. Tapos yung bata, ito lang ang nakalutang. Overprotective. Ito lang. Tapos lagi nakadextrose. Okay. So number 1, the pastor must care for the people. So ito po yung larawan ng pagkakalinga ng isang ina. Number 1, they care with compassion. Dapat magkakalinga tayo with compassion. Colossians 3:12. Colossians chapter 3 verse 12. Sabi po ng Bible, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. So makikita po natin mga kapatid, dito, sabi ng Biblia, mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuot. So ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo na yung ministry dapat you do it with compassion. Kasi may mga pastor lang, pumupunta lang sa ministry, pumupunta lang sa gawain dahil merong support. Nagde-demand ng support. Well, kailangan natin ng support. Sino bang hindi kailangan ng support? Kailangan masuportahan po ang gawain, pero we never demand a support. Sa atin, we pray for a support. Hindi
hindi po kami pwedeng mag-demand ng support, but we pray for support. Kaya kailangan po na masuportahan ang gawain, mga kapatid. Kaya mahalaga po sa bawat isa na hindi na po namin iisipin yung mga gastusin sa kalsada, yung panggasolina, yung pagkain. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, bigyan nyo ako ng 1,000, kailangan ko ng pagkain sa kalsada, kailangan ko ng pamasahe going to Tarlac, going to Cabanatuan, pupunta ako ng Muntinlupa, pupunta ako ng ganito, ng ganyan, pupunta ako ng Bacolod kasi may mga gawain doon, pupunta pa ako ng Mindanao, pupunta ako ng Kuala Lumpur. Mga kapatid, we never asked something and yet God had provided. Amen? Kaya ang kailangan po namin prayer, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi lamang dito ang gawain natin sa Solana. Marami pa. Habang nakakalakad pa ako, habang hindi pa ako tinitibbuang ng arthritis. Sige lang. Oo, mga kapatid, hindi rason yung magkaroon karamdaman eh. Kasi malay natin, baka last trip na natin, bakit hindi na natin ibigay yung buhay? Yung iba nga lang eh, talagang salamat sa Diyos, humihinga ka pa eh. Wala ka sa ospital. Kahit may arthritis ka, okay lang. Pero hindi rason. Nung last Sunday, talagang kumuha pa tayo ng speaker natin sa Isabela. Talaga hindi ko kaya eh. Nagpabuhat pa ako. Pero ngayon, kaya ko na eh. Wag na muna. We need to care with compassion. Number 2, they care through prayer. Ang ministry ay caring through prayer. Philippians 1:3 and 4 sa ating mga Bible. Philippians chapter 1 verse 3 and 4. I thank my God upon, sabi ni Pablo sa mga Philippian church, every remembrance of you. Bagaman wala man silang mga material na bagay, wala man silang mga finances, but there is something important sa buhay po nila. Verse 4, always in, every prayer of mine, sabi ni Pablo, for you all, making request with joy. Ang akala ng marami ay nagpapagana lang sa ministry, pera, pagkain, support, material things. Hindi. Prayer ang isa po sa pinakamaganda. Ngayon, sinasagot ng Panginoon yung panalangin po natin. We never ask something. Nung nakaraan, may bisita po tayo, may nagbigay po ng pera. Last week lang, may nagbigay ng 20,000. Pero nung dumating yung pera, naging 25,000. Kaya minsan, hindi ho tayo nagre-raise, pero ang Diyos nandyan. Umaantabay sa atin sa gawain. Marami na tayong mga dinaanan na mga pagsubok. Maraming mga nangako na sa atin. Pero sa bandang huli, Pastor, pasensya na po, Pastor. Tapos na po tayo, Pastor. Amen? Pero salamat sa Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagpo-provide sa lahat ng mga bagay. So alam ko talagang marami tayong mga nakaraan na nakalipas. Pero hanggang doon na lang tayo doon eh. Hindi na po natin pwede na ibalik. Harapin na lang natin kung ano yung meron ngayon. Amen? So sabi ng verse 4, always in every prayer of mine for you all, making request with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very one thing, that He hath begun a good work in you. Ang Diyos ay gumagawa sa atin ng mabubuting bagay. Hindi naman natin dinedemand po ang bawat isa na magbigay rito para sa building project. Pero may mga kinakausap ang Diyos sa inyo personally to build this project. Hindi ko alam kung kailan ho ito matatapos. Pero alam ko ito, matatapos ito sa biyaya ng Panginoon na ipapadaan sa inyo. Amen? Kung kayo ay gagamitin ng Diyos, praise God. Pero kung hindi, praise God pa rin. Hindi ikaw ang ginamit.
Ang importante, hindi ka pinilit. Ano kaya kung pilit-pilitin ko kayo? O bawat pamilya magkaroon ng 5,000 a week. Siguro wala nang matira dito, ano? Paano naman kami, pastor? Wala kaming trabaho. Ikokota mo kami ng 5,000. Hindi na kami kakain, pastor. Made-dead ball na kami. Di ba? Kasi may makakatiran tayo na ganyan din ang problema. Kinukotahan sila sa simbahan. Kaya from Lalo to Solana, lumipat pa talaga dito eh. Sabi ko mag-outreach na lang tayo dyan. O di amen. Kasi yung pastor nila, puro pera. Walang araw na mangaral, hindi puro pera. Tithes, offering, project. Tinayo na yung building, tapos na, pero utang daw ng simbahan. Nakalain mo yun? Tapos na yung building. Pero utang daw ng simbahan, sa galing project, sa galing pera, sa US, tapos na eh. Tapos ipapabayad ulit sa miyembro? Ano yan, lokohan? Maraming lokohan kasi na gawain na ganyan. They use the ministry for their own personal profit. Alam niyo kung ginawa ko yan, mayaman na ako. Nakamontero ako ngayon. Hindi, totoo. Saglit lang mag-raise ng pera, Sir Julie. Saglit lang. Kung pera lang talaga, pero hindi ko gagawin yun eh. Baka hindi na lumpo ang titira sa akin, gapang na. Ayaw ko pag gumapang eh. Ano masakit dito? 6 feet below the ground. Sino may gusto nun? Wala, gusto ko pa mabuhay eh. Gusto ko pa mag-enjoy eh. Okay na yung Rusi. Rough road, uray sangatan, isang atna. O kung magasgas, hindi masakit ang kalooban ko. Bakit? Rusi eh. O. Bakit ngayon kung nakarusi ba, mabawasan bang pagkapastor ko? Hindi. Pastor pa rin ako. Yung iba kasi maarte, hindi makapaglingkod kung walang biyos. Minsan bias. Ano pa yung mga sasakyan? Fortuner. Fortuner. Sa akin, Fortuner. Yung iba, Mitsubishi, Montero. Ang nakalagay, Miss You Baby. Ang daming mga tatak. Ano? Yung iba namang tatak, ano ba yun? Ano ba yun, Brad? Hilux. Yung Hilux, grabe, ano? Tayo Lolax lang eh. Yung Hilux na lang sabon na ginagamit natin eh. Oh, para relax, mga batid. You care through prayer. Marami nangangailangan ng prayer. Alam nyo, ito isa sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Kahit marami kang pera. Kahit kalusugan, ang hirap bilhin. Kahit marami kang pera, kung may arthritis ka, sa'yo na lang yung pera mo, wag lang ako magkaroon ng arthritis. Oo, totoo mga kapatid. Damayan ng mayroong mga ikaramdaman. May pera ka pero nagdadialysis ka, ang hirap kaya nun. Alam ni Sir Julian, may mga pasyente siya na maganyan. Oo. Alam niyo yung sa abroad, mahirap din ang buhay abroad. Baka akala nyo, masaya ang abroad. Hindi. Kaya minsan talaga kung may mga nagbibigay dito na galing abroad, talagang minsan ang hirap tanggapin eh. Kasi yung puyat, hindi nila alam yung puyat, yung pagod. Yung mga nasa Pilipinas naman, gasta ng gasta, bukas na katunganga. Akala nila one day millionaire. Akala nila pinupulot ang pera abroad. Hindi. Nagsasakripisyo din mga yan, akala nyo. Sa renta na lang eh. Sa pagkain na lang eh. Sa finances na lang, going dito, going doon. Tapos mag-request ka iPhone 13, 16, 17, 18. Gusto mo yung pang 100,000? Eh kung bigay mo kaya ng kalabaw. Tupa. Papakinabangan pa, pag anniversary, may mamatay, katayin mo yung kalabaw. At least nanganak na ng 10 bago ma-dead ball. Di ba? Madagdagan pa sana yung ano tayo, ano? Yung kambing, ano? Ang daming pagkain, no? Oh. Hindi ko naman pwedeng nguyain yan. Anong tingin nyo sa akin? Animal? Okay, ah.
We care through prayer. Mga kapatid. Number 3, care through encouragement. Romans 15:2. Romans chapter 15 verse 2. Ang sabi po ng Biblia, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapwa, sa kaniyang ikabubuti, sa ikatitibay. Yung neighbor dito, yung kanyang kapwa mananampalataya. That is your own neighbor. Hindi ito yung nambabalatong sa'yo dyan. Tapos utang-utangan ka, pag nautangan ka na, hindi ka nakilala. Tapos pag siningil mo, may sakit. Amnesia. Tapos ito pang malupit, nagkaharap kayo, nagkasalubong kayo, hindi ka nakita, bulag, nabulag. Dahil sa utang. Ang daming karamdaman, ano? Pero normal yun. Ang hindi normal, yung hindi ka nakita. Ang tawag doon ay, abnormal. Kaya tuloy, abnormal to, may utang lang sa akin. Kabaya, di ba? Kayo naman, kayo yung utang ng utang, pag wala kayong babayad, mahirap. Mabuti na lang wala akong utang. Hindi ako nangungutang. Pero kung gusto nyo kong pautangin, tatanggapin ko. Yun lang, kumambyo. Pero hindi ako umuutang, mga batid. Sa totoo lang. Pero mas maganda kung uutang ka para mabuhay, magnegosyo. Pero kung umutang ka lang para ipatalo mo sa sugal, ay wag na. Hindi, pastor, magta-touch naman ako pag nanalo ako sa scatter. May nagpakamatay dyan kaya. Teacher. Taga Isabela. Dahil sa scatter na yan. Sinubukan ko naglaro dyan nung araw. Kumikita ko hanggang 15,000. Pero nakukonsensya ako, ini-stop ko. Kasi hindi magandang stewardship ang magsugal eh. Siguro lahat ng mga niya, ari-arian yata, ni panalo niya. Alam niyo kung naging tuldok ng buhay niya? Lubid ng kalabaw. Doon siya nagtapos ng buhay. Nag-delete siya ng buhay. Dahil sa kasusugal. Bakit? Hindi nila inisip kung anong epekto. Alam nyo, imbes na magsugal kayo, ibigay nyo lang sa Panginoon. Yung Diyos nang magpalago niyan. Oh. Baka yung iba rito, tumataya pa ng 41, 42, 43, 44, kung ano-anong mga loto, small lottery. Tapos sasabihin mo sa akin, mag-touch ako, mag-commit ako, pastor, pag kumita. O, wag na. Mahirap kasi tanggapin yung nasa sugal eh. We care through encouragement. Verse 3, for even Christ pleased not himself, but it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Sabagat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya na susulat, ang mga pag-aalipusta naman nagsiap-aalipusta sa inyo ay mga hulog sa akin. Alam niyo yung encouragement, malaking bagay ito eh. Akala siguro ng mga kapatiran, ang encouragement sa pastor lang pera. Hindi. Yung marinig namin na pinapanalangin ka namin, pinapanalangin nyo kami, yung family namin. Alam nyo, biyaya pa rin ng Diyos, sa ministry pa rin kami. Actually, may mga income, pinag-i-incomean ako, pero konti lang. Pero sapat naman ng Diyos eh. Kung paano mag-provide ng araw-araw. Pwede ko naman gamitin yung pagiging therapist ko. Yung problema ko lang, hindi ko ma-therapy sarili ko, papilay-pilay ako. Paano ko papaniniwalaan kung ganun? Tapos sabi, gagamutin kita, pero ang lakad mo, ganyan. Sino kaya maniniwala doon? Tapos umatras, ang dami takking mo. Di ba ang hirap? Yung paniwalaan ka sa profession mo, pero ikaw mismo hindi ka gumagaling. You better stop it. Mahirap. Minsan talaga. Encouragement. Yung nakikita namin kayong maayos, pumupunta sa church, encouragement na yun eh. Yung dumalo kayo,
Nagdala kayo ng merienda dito? Oh. Nagdala kayo ng kape? At least, tagos sa kalooban nyo. Sa sunod, may nagdadala naman ng pansit. Oh. Di natin alam. Encouragement. Ang blessing pa dyan, pag may sobra, may take out pa. Bakit? Hindi natin pwedeng sayangin eh. Iuwi nyo. Di ba blessing? Eh, ang dami ko nakikitang mayayaman na church ni merienda, wala ka man lang ipakain. Pero dito makikita mo, nagbumugbang ka ba? Yung church na walang-wala, pero yung makikita mo yung biyaya ng Diyos. Wala man siguro nangayayat dito, di ba? Wala eh. Pinagpala lahat ng Panginoon eh. Puro healthy. Kahit laklak ng soft drinks. Healthy pa rin. Tapos yung ingat na ingat sa kalusugan, yun ang baldado. Ano? Yung hindi ka na kumakain pero balda-balda ka pa rin. Ano kaya yun? Kulang lang kaya ng vitamins? Kulang lang kaya ng minerals? Ang Kristiyano mahina kapag ganyan. Talaga. So encouragement. Care through encourage. Pang-apat, letter D, care during trials. 2 Corinthians 1:4. Minsan ito po ang nagpapadapa sa atin eh. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Who comforted us with all our tribulation. Panalangin natin yung ating kapatid, si Nanay Violi. Wala na yung kanilang breadwinner. That we may be able to comfort them which are in any trouble, any comfort by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Verse 5, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Hindi lahat ng panahon sa buhay natin may mga masaya. May panahon na tayo ay malungkot kahit marami kang pera. May mga panahon na ng pagtangis, panahon ng pagluha, merong panahon ng karamdaman, merong panahon na hindi mo makasundo ang magulang mo, hindi mo makasundo ang kapatid mo, lahat hindi mo makasundo. May mga panahon na ganyan, mga kapatid, sa buhay po natin. Yung panahon na may problema ka, na hindi ka maunawaan ng iba, di ba? Hindi lahat ng panahon na i-spelling ka ng kasama mo. Lalo na kung wala ka ng pera. Lalo na kung wala ka ng pang-sustain. Totoo po ito, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, dun sa church sa Timothy, isa sa mga, ay sa church sa Corinthians, sa 2 Corinthians 1:4, isa po ito sa kanilang mga sakit. Hindi lamang yung division, hindi lamang yung discouragement, hindi lamang yung disunity. Sabi niya sa verse 3, 2 Corinthians 1:3, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all comfort. Ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kagalakan, ng buong kaaliwan, who comforted us in all tribulations. Talagang minsan nasa karamdaman po, napakahirap yung nasa karamdaman ka. Lalo kung walang umaalalay sa iyo, yung wala kang pambili ng gamot, wala kang sa panahon na kailangan mo yung tao. That we may be able to comfort them which are in any trouble. Isa sa mga ministry ng isang pastor is he care during the time of trials. Yung panahon ng pagsubok. Alam mo, minsan dumarating ang pagsubok, hindi po ito paraan para ibagsak ka. Ang pagsubok, hindi ito paraan para i-discourage ka. Ang pagsubok ito ay paraan upang ipadaan tayo ulit ng ningas ng apoy ng problema para ma-purify yung buhay natin upang maging matatag ka ulit sa pananampalataya. Parang ginto yan eh. Kapag ang isang ginto ay pinadaan siya sa apoy para ma-purify siya, makikita mo yung beauty ng gold. Makikita mo yung kinang ng ginto. Bakit?
sapagkat dumadaan siya sa apoy. Minsan sa buhay po natin, hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito because there is something sa buhay natin na ayaw ng Diyos para i-purify tayo. Hindi para, minsan yung chastening nandyan yung pagdidisiplina ng Panginoon Pero kung hindi tayo nakakaranas ng pagdidisiplina ng Diyos sa buhay natin, we are nothing. Hindi tayo maging matatag. Kaya, salamat ako sa mga nanay noon na talagang mahigpit sa mga anak na nabidisiplina. Di ba na ako nanay Kikay? Ngayon ganun mo pa lang, meow, 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 meow. Hindi pa na dumapo yung yung pamalo nandun na agad sa ilalim ng mesa. Iba din kabataan ngayon. Di ba? Pag hindi mo binilang ng tablet yan, iiyak yan. Bigyan mo ng tablet ng ng gamot. Ano to? Tablet ka mo yan, no? O, di ba? Di ba napakahirap minsan? During trials, ito yung isa sa mga subok sa buhay natin. Mahirap umakyat, mahirap mag-move on sa mga panahon na ito. Pero po, meron biyaya ang Diyos para magkalagpas tayo sa lahat ng mga bagay ng pagsubok. Panglima, they care without partiality. Ang pastor, walang VIP. Ang pastor dapat sa mga miyembro, pantay-pantay. Pantay-pantay ang tingin. Oh. Kasi kailangan po kasi tayo pamilya. Walang inggitan dito, walang lugar ng inggitan sa bawat isa, amen? O, kahit bigyan niyo ako ng 1 million, okay lang. Hindi ko natanggihan niya. Bakit? Hindi ko naman sasarili niya. Ilalagay ko yan dyan, no? Mahala nyo, balang araw, gym na yung itatayo natin. Walang posible. O, dumadami tayo actually. Yung iba pa nga, wala pa nga May mga tao pa tayo sa Apayao. Yung ibang lalayo, wala pa yung taga Peña Blanca, di ba? Di sila nakarating na. O, baka walang panggasolina. Yung iba, lalo. Pero makita natin, kahit malayo, makikita natin yung kanilang pag-ibig. Kaya sa buhay po natin, doon sa James chapter 2 verse 1 sa ministry, yung pagtatrato natin hindi po dapat partial, mga kapatid. James chapter 2 verse 1. James 2:1. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoon Kristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi. Huwag daw tayo magiging partial. Huwag daw tayo magtatangi sa mga tao. Verse 2, for if there come unto your assembly a man with a gold ring, my gold ring, in a goodly apparel, and there come also a poor man in a vile raiment. Meron daw pumunta sa bahay. Yung tao may singsing na ginto at may magandang kasuotan. Yung isa naman, dukha na may pananamit at mukhang hamak. Sabi ni James sa verse 3, and ye have respect to him that weareth the gay clothing. Pag sinabi mong gay clothing, hindi ito yung pang half Filipino, half Pilipina. Gay clothing. Ibig sabihin yung marangyang pananamit. Hindi yung bakla na manamit, gay clothing. Baka mamaya ma-misinterpret natin. And say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there or sit here under my footstool. Uy, dahil mahirap ka, diyan ka lang.
Yung mayaman dito. Ang church, hindi po dapat ganun eh. Kaya pagdating sa pagkain, pagdating sa merienda, walang nakahain para sa mayaman. Walang nakahain para sa mahirap. Lahat yan pantay-pantay. Kung gusto mo magkamay, magkamay ka. Kaya nga hindi ho tayo nagtatangi eh. Kaya ito, maraming mga miyembro ng simbahan na lumalayo dahil minsan yung trato sa miyembro mali. Dahil ba mayaman, maraming binigay, ganun ang trato? Hindi, pantay lang. Ako, pantay akong tumingin sa tao. Bakit? Kung meron kang ginawa sa loob ng simbahan, ginawa mo yan sa Panginoon, hindi mo yan ginawa sa akin. Amen? Anong mas mabigat? Yung ginawa mo sa Panginoon, ginawa mo sa tao. Kasi sa Diyos ka naglingkod, hindi ka naglilingkod sa akin, tandaan mo. Tama? Yun naman talaga ang tama eh. Yung ginawa ko sa Panginoon, hindi rin pwede para sa inyo yan. Sa Panginoon ko ginawa yan. Kaya, mas masarap yung naglilingkod tayo sa Diyos na wala tayong kinakalaban, wala tayong minamaliit, wala tayong itinataas, lahat tayo pantay. Napakagandang buhay po yun. Alam nyo, kung puro mayayaman lang dito, baka lahat ng mahihirap dito pakiramdam nila. Hindi pala kami karapat-dapat yan para sa mayayaman lang. Di ba napakahirap yun? Iisipin ng tao. Kasi may mga ganyan na kapatiran na lumipat actually dito sa atin. Ganun ang pakiramdam nila. Pag mayaman pala yung simbahan namin, kaya kami umalis, pastor. Dinula lang kami. Anong mapala nyo po rito? Malapit kami sa cemetery. Hindi maganda yung lugar. Yung building ay parang barong-barong. Yung building ay hindi pa tapos. Walang aircon. Paypay ng paypay yung mga tao. Pati tambutso ng ilong lumalaki dahil mainit. Di ba? Pero salamat sa Diyos, nagtsatsaga po tayo. Alam natin, hindi naman tayo habang buhay na ganito. Mas maganda yung may kwento ka muna pagdating ng araw kesa walang. Hindi, tama eh. Masarap yung dumaan ka muna sa hirap eh. Masarap yung dumadaan ka sa hirap. Mahirap yung bigyang laman ka tapos boom. Maganda yung magiging magsimula ka sa hirap. Unti-unti. Oh. Hanggang sa itaas ka ng Panginoon. Sister Julie, di naman nakarating agad ng Canada yun. Maraming dinaanan muna yun. Pagod, utang na loob. Di ba? Marami. Akala nyo lang. Bago maarok yung tagumpay, maraming suffering. Kaya kung naabot po natin yung ganun, di ba? Blessing ng Panginoon, mga kapatid. Akala nyo lang yung ganito rin ganito din sa gawain ng Diyos. Bago natin maabot ito, marami munang pag-iyak, marami munang suffering, marami munang sakripisyo. Kesa doon tayo sa kabila, hindi na kayo masaya. Babalik pa ba kayo doon? Wala na tayo, babalikan doon. Babagbakin na nga natin yun. Pag-uwi ko galing Tarlac, yun, bagbakin natin yun. Unti-unti. To that. Sila nung bagbag pastor. Tayo na po para makuha natin yung gusto natin kunin. Bungkalin natin lahat ng mga puno doon. Pati yung mga bonsai na pwedeng may pakinabangan. Unti-unti lang. The building, then do it. Para ialagay natin dito. Magbungkal doon. Wala tayong kitira doon kahit isang bato. Atin lahat yun eh. Tapos na tayo doon, mga kapatid. Kaya, makikita po natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa atin. Kaya minsan, kapag dumating yung pagkakataon, a shepherd does not abandon a wounded sheep. Alam natin, nung umalis tayo doon, maraming sugatan doon. Pati ako, sugatan din ako noong mga panahon na yan. Wala akong makitang comfort sa kahit ano.
Sabi ni Tatay Eping, hindi, pastor, ilaban natin, pastor. Magkakaso tayo, pastor. Ako, Tatay, takit kayo ba ng ulo, tera yan? Magkakaso kayo ba, tera? Tole ka yan. Awag malaman to... Ano na yan? Profit natin pag ginawa natin yan. Luluwang ko yung problema natin. Ale, baka nang maguyong yung pastor doon. Di ba? Hirap. Kaya sige lang. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, close na. Wala na tayong magagawa doon. Eh, inopen to ng Panginoon. O di praise God. Unti-unti. Sana this year, matapos na po ito. Kung hindi man, next year. Hanggang sa dumating ang Panginoon, no? Tapos ng paghihirap. Kaya nawa po, mga kapatid, true biblical leadership does not throw its weight around. True authority mimics the sacrificial nature of Jesus, leveraging positional power to protect and nurture subordinate rather than exploit them. Kaya sana, inurture po natin ito. Yung gawain. Inurse po natin. Protektahan po natin. Panalangin po natin. You need to pray. You need to protect it. You need to provide for it. Para sa ganun naman, ay lumakas ang gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Pamayo tayong lahat at tayo po ay magwakas na. Sa panalangin dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos na gawain. Salamat sa araw na ito, sa mga mensahe mo na siyang pinaabot mo sa bawat isa. Salamat po dakilang Ama. We give back to you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Tayo po'y umawit.